Hello once again mga Kamanyaga Tech. Ako nga pala ulit si Mark Louie Manyaga from Manyaga Tech PH. For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano mag-check ng battery health storage natin. And so, for this video, maraming ways ang pag-check ng ating battery capacity kung tawagin. Meron dito pwede sa part ng command prompt. So, meron din sa utility apps na built-in from our manufacturers. But in my case, this is Acer. Kaya dito natin i-check and other things na meron dito. Okay, so mag-start ako dito sa command prompt. Okay, I guess may konting run as admin ko na lang para mas maganda. And then, okay. So, pagdating dito sa command prompt, meron tayong tinatawag na power CFG command. So, mangyayari habang nandito pa yung command prompt, so check ko na rin as well yung other apps nandito. Acer Sense, of course. Pwede rin Acer Sense or yung meron din dito yan. Ayan, i-minimize ko muna. So, pwede rin sa Acer Care Center. As long as meron kayong tinatawag na utility apps sa inyong brand ng laptop as their own manufacturers. Kaya kung makikita dito, ito yung care center natin. Yan, wait lang natin. So, maya't maya, check natin isa-isa. And of course, last but not the least, check din natin sa PC Health Check. Yung madalas natin chine-check yung system requirements ng ating Windows. So, hindi lang yan sa system requirements ang Windows na tinitingnan natin kung pasok sa Windows 11 or Windows 12 whatsoever. So, nandito rin yan, battery capacity. So, minimize ko rin yan. Okay, so nandito tayo sa command prompt. Yung muna ang unahin natin. Mayroon tayong itatype ng ganitong uri ng command. Ito yung power CFG. I-type nyo to. Then, slash battery report. Ayan. So, binigyan tayo ng file path kung saan nakasave. Isa itong HTML file na kapag na-open natin ito ay mapupunta tayo sa browser natin. Excuse me. Medyo pause ako ng konti. Okay, try natin i-copy. Pwede sa keyboard or yung Ctrl C or pwede sa right click din makikita kayong yung copy doon for later. Okay, try natin kung magpe-paste. Yan, so na-paste naman. Then, ito yung ating battery report natin. So, kung makikita nyo, ito yung status ng battery report ng ating laptop. Kahit anong brand ng laptop, ito ang tatandaan nyo, pwede rin yan. As long as ganito ang command. Ilalagay ko na lang yan sa description box natin. And also dun sa comment section. So, ito yung install batteries. Ito yung ang ating details. Kung makikita natin, ito ang status ng recent usage natin sa battery. So, ito ay may makikita tayong active state. Ito yung types of state natin, which is itong active, connected standby, then suspended. Ganito makikita niyo. Depende kung anong battery source na ginamit dito. So, ito yung source, either yung battery, yung AC. Ito yung AC, which is yung charger natin. I mean, yung fast charger, katulad nito. Then, ilan ang capacity remaining? Mayroong 99, 94. Then, yung kanyang consuming sa battery natin, which is MWH or looks like megawatts or something. At also, yung ating time frame natin na tinatawag. Nandito yung date and time. Para sa akin, time frame yan. Kahit sabihin may start time.
Yan, kung makikita natin, magsa-scroll down ako. May other options dito. Ito yung tinatawag na battery usage natin for over the last 7 days or within a week. Ito ang lagay ng battery. Looks like stable naman siya. Sa ngayon, okay siya. Wala naman ako nakitang something weird dito. I mean, hindi siya weird. Wala naman. And ito yung karugtong nung start time, yung gantong history. Same lang din. So, itong usage history natin, andito rin yung ating time frame, period of time, and date. Yung active hours, kung ilang oras natin ginamit. Connected standby, which is yung hindi siya gano'ng nagamit. Naka-standby lang siya ganito. Maaaring sa sleep mode, ganyan. Ito yung active time, totally lahat, and yung connected standby. Ito yung different to ng battery duration and yung AC duration. So that's why meron ditong different types ng yung active and yung connected standby natin within our time frame. Ito yon. Ito yung between the battery duration and yung AC duration. And of course, pares lang. May capacity history pa. So dito sa capacity history, ito ay mga ilang taon na 'tong ginamit. Nandito lahat yun, eh. So mag 1 year na 'tong laptop na 'to and I have another 1 year warranty, in total of 2 years warranty. So pag natapos ang 2 years warranty ko, maaari ko na kasi itong ma-access ito for upgrade and self-repair for my own laptop in case na may mangyaring ganitong scenario, like masira siya, gano'n. Then ito yung OS install, kailan siya na-install. Nandito naman lahat yun. Train since OS install. Kaya may kasabihan siya na sabi is current estimate of battery life based on all observed drains since OS install. Ito yung overall natin. So, ito ang method number 1 natin na tinatawag within our command prompt. So, i-close ko na to. Then, close ko rito as well. And our command prompt, type ko na lang is exit. Next is punta tayo sa exercise natin. So, para ma-check natin, nandito ang bawat details ng check-up dito sa exercise natin. Ito yung bagong utility apps na to para sa akin. Kapag yung other utility apps, nagsilipat yon, nawala na yung quick access ko, nalipat na siya sa isang AcerSense. Kaya dati may quick access ako eh. Nandito rin yung blue light shield. Yan, kasama na siya doon. Galing sa quick access. Ang gagawin ko, ito, check natin kung okay pa siya. Check natin. Good naman siya for now. Then, naka-battery power na 80% charge limit, naka-enable siya. Dahil itong kagandahan sa Acer laptop natin in our modern generation, kapag meron tayong battery charge limit, please gamitin nyo to para hindi magkaroon ng problema sa battery, which is yung battery aging, battery charging capacity na nagkaroon ng overcharge or something. Tapos pwede nyo siya gamitin ng naka-charge. Kapag gagamitin nyo naka-charge, paki-enable lang ang optimized battery charging. Then kapag hindi nyo siya ganong gagamitin and i-shutdown nyo lang computer, so paki-disable yung battery charging and ilipat nyo to sa full battery charging para umabot sa 100%. So, balik tayo dito sa check-up. So far, so good yung battery. Pwede nyo na i-check yung other things nandito. Yung battery calibration, hindi ko pa to natatry, but mapapabalik to sa 80% kapag nag-overcharge siguro to sa 100%, like ginagamit natin naka-charge. Then, ika-calibrate niya yun. Maybe pabalik sa 80%. Hindi ko pa natatry, but I don't need to do that. And then, pwede ko rin itong i-check ang SSD. So far, okay siya. Nagawa ko na itong check to sometimes, kaya lumabas is good.
Pwede nyo din i-check ang RAM if you wish. I think skip ko muna ang part na ito. Then close na natin to. Okay, other way na need nyo i-check, kung wala pa kayong Acer Sense, pwede nyo installan dito sa Microsoft Store. So, hanapin nyo lang doon ang Acer Sense. Part din yun ng ating manufacturer. Or sometimes kung walang lumitaw sa inyo yun, Acer Sense, paki-download. Lalo na kung bagong bili. Or minsan, pag nakagawa kayo ng recovery drive, meron yan. After itong ma-format using yung recovery drive, then lalabas Acer Sense and other Acer apps dito. Lahat ng built-in apps. Okay, balik tayo sa Acer Care Center. Pwede nyo i-check everything else nandito. But for me, it's battery muna. Ayan. Good din siya as well. Hindi naman mabilis malobat so far, kaya pwede nyo i-check dito. Ito ang 80%. Naka-enable yung charge limit natin. And last but not the least, nandito tayo sa PCL check. So, pwede nyo din i-check dito. Banda dito sa tabi ng Windows Update. So, dito tayo sa baba. See dito. So, wala naman nakalagay na 100% ganyan kasi bago pa to. Kasi pagka magsa-start na mag-aging yung battery, sa katagalan, umabot ng years, lalabas na yung 100% and magsa-start yung countdown. And yun ang makikita dito. Like, ang baway lumabas yung battery capacity, yung designated capacity, naging 50%. Pag 50% na yon, yung designated capacity, kahit full charge yun, ibig sabihin, mabilis yung malobat due to long-term use. Like, sabihin natin, 30 minutes, bawas na agad, nasa kalahati na agad yun. Dahil yun sa designated capacity, due to long-term use, ayan, means yung battery natin, shorter battery life, nagagamit natin ng naka-charge kasi kung wala tayong tinatawag na 80% battery charge limit. Kaya once meron tayong battery charge limit to 80%, that's good thing to know, maganda siya. Hindi kayo mapapagastos agad sa battery. Hindi agad yan masisira. Pwede nyo siyang gamitin ng naka-charge. Most likely, sa old laptops, gaya ng old Acer ko, napalitan ko yun ng battery. Ayun. Tas lumutang na ayan, alos malapit ng tumalsik yung tinatawag na yung touchpad. Ayan, lumulutang na siya. Yun ang hindi maganda pagka malapit ng mag-dead yung battery. Lumolobo yung battery. Ayan, so makikita nyo, okay na siya. And that's pretty much it. So, pagdating sa next video, ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-reset ng battery if ever na hindi nag-charge na maayos ang inyong laptop. Pero okay yung charger, walang damage, hindi nabali ang wires or something. Sometimes battery yon, kaya nagkakos siya ng not charging properly even though nagbi-blink yung tinatawag na charging LED indicator, yung pula, nagbi-blink yun ng ganon. Tas not working properly ang charging natin. And ito na, see you on next video. Goodbye for now.